Anong nangyayari? Kakayanin ba yan nila paring Zen? Mukha yatang nahihirapan na sila. Kailangan na nating kumelos. Kailangan nating tulungan sila Among Zen. Kung hindi, baka mapahamak sila dito. Sir Ed, anong pwede nating gawin? Wala tayong ibang maaaring gawin hanggat ang matandang yan ay nagbabantay sa atin. Tandaan nyo, isa siyang mahatan at ang kanyang kapangyarihan ay hindi natin kayang tapatan sa kasalukuyan nating kakayahan. Kaya naman, ipagdasal na lang natin na magawang malampasan ng dalawa ang kanilang pagsubok na pinagdadaanan. Hoy, tanda! Bakit bang ayaw mo kaming padaanin dyan? Hayaan mong tulungan namin ang mga kaibigan namin. Kung hindi, ikaw ang ibabaw ko sa lupa. Kumalma kayo at huwag nga kayong masyadong maingay dyan. Ano ba? Nagagalit ba kayo? Sinabi ko nang ikalma nyo ang mga sarili nyo. Sinabi ko nang huwag kayong mag-alala at kailangang malampasan ng dalawang ito ang kanilang mga pagsubok. Lalong-lalo na sa makikipaglaban dito. Ha? Hindi nyo bang maintindihan yon? Maayos at marahan kong pinapaunawa sa inyo, pero parang hindi nyo naiintindihan na kasama ito sa pagsasanay ng dalawang yan. Teka nga, sino ba sa ating dalawang hindi kalmado? Sino bang galit sa ating dalawa? Parang ikaw eh. Ayos ka lang ba? Baka naman mapigtasan ka ng ugat niyan, tanda. At saka, anong pagsubok bang pinagsasasabi mo? Hindi nyo bang nalalaman? Ang dalawang ito ay maaaring ang pag-asa ng mundo dito sa ibaba upang matalo ang mga kasamaang isinugo ng kadilimang iyon. Tapos, hindi ba kayong nakikinig? Hindi nyo bang nauunawaan ang aking salita? Ha? Oh, tama na, tama na. Kalma na. Mamaya madisgrasya ka pa dito. Kami pa ang mga sisi. Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong kahaswang. Panibagong yugto po tayo sa ating kwento. At ipagpaumanhin niyo po kung hindi tayo nakapag-upload sa nagdaang gabi. Sa ating nagdaang kabanata ay inyong natunghayan ang pakikipaglaban nitong sila Kulas. Nagawa nga nilang matalo ang pangkat ng mga taga-kulto at malampasan ang balakid na nakaamba sa kanila. Kaya nga lang, nang makita na nila itong kanilang mga kaibigan, nang ipahintulot na ng mga taong puno ang kanilang pagdaan sa teritoryo nito, naroroon namang tinambangan sila ng ermitanyong mahatan. Dito, pinigilan sila at hindi nang pinayagan pang makalapit sa nagaganap na labanan. Habang sa kasalukuyan naman, itong si Fred at Zen ay unti-unti nang tila bang naroroong nasasabayan ang aswang na may tangan-tangang mutya ng pulang tikbalang. Isang mutya na ayon dito mismo sa aswang ay nasa 8 pagpukaw na. Kadahilanan upang tila bang ang buong potensyal ng mismong nilalang na iyon, bagamat gabay lamang siya, ay nagagawang magamit ng aswang. Bukod pa doon, may sarili ng kamalayan at pagdedesisyon ang naturang mutya. Subalit, sa kalagitnaan ng kanilang labanan, dito ay nakita ang pagbabago ng anyo nitong si Albus, ang gabay na taglay-taglay nitong si Fred, habang si Zen naman ay nananatili sa pag-oobserba. Inaaral ang bawat pagkilos ng kanilang kalaban. Hindi nilang kayang tapatan ang kapangyarihan nito. Bagkus, ang kadahilanan kung bakit hindi nilang agad-agad na nagagawang talunin ito ay sa taglay nitong kakayahan sa pag-absorba ng pisikal na kalakasan. Kung ikukumpara ang kapangyarihan ng tatlo pagdating sa espiritual nitong antas, di hamak na mas mataas ang antas ng kapangyarihan ni Zen at ni Fred. Ngunit napipigilan o nagkakaroon ito ng problema dahil nga sa pisikal na kalakasang inaabsorba ng tikbalang na pula. Dito, nagkakaroon ng lamat sa pagdaloy ng puwersa at enerhiya sa katawan ng magkaibigan. Ito ang kadahilanan kung bakit natatagalan sila sa pagpuksa dito sa aswang. Mga giliw kong kahaswang,
Huwag kaligtaan ang pag-iiwan ng comment at ng like sa ating video. Kung bago ka pa lamang sa channel natin, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell icon. Piliin po dito ang all upang updated ka sa lahat ng ating mga kwento. Para naman sa katanungan ni Kuya Renato, yung subscriber natin na nung nakaraang video natin ay i-flash natin yung comment niya sa screen. Hindi po nagkataon na yung ermitanyo dito po ay nagngangalang Renato. Yung ermitanyong Mahatan. Ito ay bilang pagpapasalamat na rin po sa inyo sa inyong pagsuporta sa ating channel. Kaya naman po in a few episodes ay napag-isipan po natin na i-include ang inyong pangalan as one of the character. Kahit maikli lang ang magiging role nito sa kwento, ang mahalaga po para sa atin ay maipakita natin na na-appreciate natin yung suporta nyo. Imagine, nagsasacrifice kayo by downloading the video sa paglo-load ng inyong cellphone, sabi nyo nga po, para mapakinggan ng ating mga kwento. At yun ay nakakataba po ng puso. Gayon din po doon sa ilan pa. May mga nabasa rin po akong comment tungkol sa mga subscribers natin na nag-charge pa sa kabayanan dahil sa kabundukan silang nakatira. Ito ay para makapakinig lamang sila ng ating kwento na inilalahad dito. Kahit doon pa sa previous nating mga channel. Kaya naman po maraming salamat sa inyong suporta. At dumako na po tayo sa ating kwento. Mukha yatang hindi na natin kailangan pang mag-alala sa dalawang yan. What do you mean, Manenang? Ano bang hindi tayo mag-aalala? Tingnan mo naman, napapaikutan sila ng maraming haswang, tapos yung nag-iisang haswang na yan na may red horse, parang ang konat-konat, hindi nilang basta-bastang mapabagsak. Knowing Among Zen, knowing Paring Fred, ang lakas kaya ng dalawang yan, ibig sabihin ba nun, mas mataas ang antas ng karunungan ng haswang na yan compared sa kanilang dalawa? Parang hindi namang nagkakapaniwala yun. Ang isipin natin, kung paano nating mapapatahimik tong matandang gurang na to? Abay, pinipigilan pa tayo sa paglapit at pagtulong sa mga kaibigan natin. Isa pa, hindi naman natin natitiyak talaga na kakilala niya yung naging guro nating Mahatan. Malay natin, kakuntsaba pala to ng mga taga-kulto at inuuto lang tayo dito para hindi natin matulungan sila Paring Zen. Para naman matalo sila. Hindi maaari yun, hindi ako makakapayag. Kumalma ka lang, Kulas. Tingnan mo, hindi niya namang sasabihin at malalaman ang tungkol sa selyo natin. Simbolo ng pagtatapos sa ating pagsasanay kung hindi niya itong alam. Maliban pa doon, tingnan mo ang marka sa kanyang noo. Marka ng isang Mahatan. Maliban pa sa mga sinabi ko, ikaw mismo, nasubukan mo kung gaano katibay ang kanyang proteksyon. Hindi mong nagawang makalampas sa kanyang harang. Tama ba ako? Oo nga, Paring Kulas. Nag-bounce-bounce ka pa ngang parang bula. Ano, kaya mo bang basagin yan o hindi? Kasi kung hindi mong kayang basagin, ibig sabihin lang, mas malakas siya sa atin. Possible, isa nga siyang Mahatan. Ngunit, nakapagdududa pa din ang kanyang motibo sa mga ginagawa niyang ito. Hindi ba't sabi sa atin ng Ginoong Mahatan na tumulong sa atin? Sino man ang makakita sa selyong taglay natin na nagmula sa kanya, ay ituturing tayo bilang kakampi nila at panig sa kanila. Ngunit bakit tila yata sa pagkakataong ito, imbis ng tulungan tayo, mas ikinasisiya niya pa ang nakikitang nahihirapan ang ating mga kasamahan. Hindi naman sa pumapanig ako sa kanya. Ano pa nga bang nangyayari, Belat? Parang yun na nga ang nangyayari sa sinasabi mo eh. Mukhang panig ka na naman sa kanya. Sabihin mo, ipagtatanggol mo na naman yan. Tapos sasabihin mo, may point siya sa mga sinasabi at ginagawa niya. Tapos, sasabihin mo sa amin na hayaan lamang itong desisyon niya na pagbigay ng harang sa atin at pagpigil sa pagtulong sa mga kaibigan namin? Aba. Mukha namang pinadala ka dito para hindi kaming magtagumpay, ano? Hay, ewan ko sa'yo. Hindi mo bang narinig ang sinabi ng matanda? Parte ito ng pagsasanay ng dalawang yan na maaring pinili upang magtanggol sa sandaigdigan. Kaya naman, may point naman ang sinasabi niya. Kung hindi makakayang talunin ng dalawang yan,
ang kaharap nilang aswang. Hindi ba? Mas mahihirapan silang kaharapin ang kalabang nasa labas, maging ang vulture na nag-aantay sa atin. Kaya naman, bakit hindi na lamang muna nating panoorin ito? Isa pa, kung magkagayon at malagay sa alanganin ng dalawa, alam ko namang hindi tayong mapipigilan ng matandang yan. Gagawin niyo ang lahat upang makatulong. Pero sa ngayon, panoorin muna natin ang nagaganap. Tila may pagbabago na rin nangyayari sa dalawang yan. Pagmasdan nyo, hindi na silang masyadong naaapektuhan ng kapangyarihan ng tikbalang na pula. Doon ay ginawa nga nila ang mungkahi nitong si Bellatrix at pinanood nila ang ginagawa ng kanilang mga kaibigan. Tiningnan kung totoo ba na may pag-asa ang pakikipaglaban nito kontra sa aswang na yon. Na may pag-asa ang pakikipaglaban nila Zen kontra sa kakaibang uri ng aswang na may nakakatakot na gabay. Kagaya nga ng sabi ni Jimeno, parang napakahirap paniwalaan na hindi kayang patumbahin nila Zen ang isang aswang. Dahil nga sa pinagdaan ng mga laban, mas malalakas dito ang kanilang nakaharap. Maging itong si Fred. Batid ni Jimeno na hindi basta-basta ang kapangyarihang dibino nito, na kayang pumuksa ng anumang nilalang ng kadiliman. Ngunit ito ay sa kadahilan ng hindi nilang alam ang epekto ng kapangyarihan ng tikbalang. Hindi nilang alam o hindi pa nilang napagtatanto na kayang absorbahin ng pulang tikbalang ang pisikal na kalakasan ng dalawa. Kaya naman kailangang maging maingat nitong si Zen at Fred dahil sa kapag naubos ang pisikal na kalakasan nila, maaaring magkaroon ng seryosong problema sa kanilang sistema. Maging sa isang ordinaryong tao, kung mauubusan ito ng pisikal na kalakasan, mauubusan ito ng kanyang enerhiya, ay maaaring huminto ang tibok ng puso na siyang magiging dahilan ng kamatayan. Ganon din ang sistema o ganon din ang prinsipyo ng kakayahan nitong pulang tikbalang. Sa oras na maubos niya ng tuluyan ng kapangyarihan ng kanyang kalaban o pisikal na kalakasan, titigil sa paggana ang buong katawan nito. Maging ang puso ay maaaring maapektuhan. Alam ito ni Zen at ni Fred, kaya naman kailangan nilang maging maingat. Kailangang hindi magpadalos-dalos at kailangan ng tamang diskarte upang magawa nilang puksain ang kalaban nang hindi silang napipinsala. Bukod pa doon, batid nitong si Zen na hindi lamang ang aswang na iyon ang naroroong nagmamasid at nag-aabang ng oportunidad. Dahil nga sa nasa loob na sila ng teritoryo ng kulto, natitiyak nitong binata na may ilan pa ang naroroong nagbabantay lamang, nag-aantay ng perpektong pagkakataon upang sila ay pabagsakin ng sabay-sabay. Nagawa ng mapansin nitong si Zen at Fred ang mahatan, ang ermitanyong pumipigil sa kanilang mga kasamahan. Ngunit para dito kay Zen, mas makabubuti na ang ginawa ng matandang ermitanyo, ang pigilan ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa pagkakakilala niya kay Lakulas, alam nitong hindi itong magdadalawang isip na pumasok sa labanang iyon upang tulungan sila. Maaring magdulot pa ng mas matinding pensala para sa kanilang grupo. Maaring magpahamak pa ito sa buhay ng kanilang mga kasamahan. Kaya naman tila bang pabor para sa kanila ang ginagawa ng estrangherong hindi nilang nakikilala. O kayatang naririto na ang inyong mga kaibigan. Malas lamang nila. Kahit magtulong-tulong pa sila, hindi nila ako magagawang pabagsakin kagaya ng nangyayari sa inyo. Nag-uumpisa pa lamang tayo sa labanan. Ang aking gabay, ang aking kapangyarihan, ang basbas na tinanggap ko mula sa orakulong yon, ang siyang magiging kaparaanan ng inyong kamatayan. Handa na ba kayo? Sino ba ang gustong mauna? Dahil napapagod na ako sa ginagawa nating habulan. Nauumay na ako sa ginagawa niyong pag-iwas. Maliban pa doon, tila yatang hindi kong nagugustuhan ang paglitaw ng gabay na ito. Bakit? Nag-uumpisa ka na bang matakot? Hindi mo bang inaasahan na magagawa kong lumaban ng may distansya? Ang aking gabay na si Albus
ay walang pisikal na kaanyuan. Ang aking gabay na si Albus ay walang pisikal na enerhiya na kayang absorbahin ng iyong gabay. Nababahala ka ba na kapag nagpatuloy ang labanang ito at wala nang maabsorba pang lakas, ang tikbalang na yan ay unti-unti kang manghina. Nagmamadali ka hindi dahil sa nauumay ka. Nagmamadali ka dahil limitado na lamang ang oras na kaya mong gamitin ang kapangyarihan ng iyong gabay. Tama ba ako? Ngalandi ka na. Mukha yatang nabuking na ng lalaking yan ang itinatagong kahinaan nitong pulang tikbalang. Masama ito. Kapag nagpatuloy at nakumpirma ng dalawang yan ang kahinaan ng gabay ni Berdonyo, sigurado akong matatalo siya at babagsak. Kailangan niya ng kumilos. Kailangan niya ng magawa ng paraan upang mapatay ang dalawa bago pa siyang mabuking. Dahil ang kapangyarihan ng kanyang mutya, ang kapangyarihan ng pulang tikbalang, ay limitado na lamang. Malapit na itong maubos. Sa kanyang kasalukuyang katayuan, hindi niyang kayang suportahan ang enerhiyang kailangan ng tikbalang upang makapagpatuloy ito sa pakikipaglaban. Sa kasalukuyang kahinaan ni Berdonyo, sigurado ako may 30 minuto na lamang siya bagong magwala ang mutya at lamunin siya ng kanyang sariling kapangyarihan. Makikita na bahagyang balisana itong si Berdonyo, ang aswang na nagtataglay ng mutya ng pulang tikbalang. Ito ay sa kadahilan ng ayon na rin sa kanyang kasamahan. Limitado na lamang ang kapangyarihang maaari niyang magamit itong pulang tikbalang. Ito ay sa kadahilanan na ang pulang tikbalang o ang mutya na nasa 8 antas ng pagpukaw ay isang kapangyarihang nangangailangan ng mataas na antas ng espiritual na enerhiya. Sa makatuwid, sa kabila ng kalakasan at pag-absorba nito ng kapangyarihang pisikal ng kanyang kalaban, nakadepende pa rin ang kakayahan nito sa kung sino ang may taglay sa kanya. Dahil nga sa ayon dito sa kasamahan ni Berdonyo, na hindi sapat ang kalakasan nitong si Berdonyo upang lubusang pangasiwaan ang kapangyarihan ng pulang tikbalang. Mayroon na lamang itong 30 minuto bagong magoramentado ang kanyang mutya at mapahamak ang kanyang sarili. Subalit sa kasalukuyan niyang sitwasyon, malabong magawa niyang tapusin ang labanan sa loob ng 30 minuto dahil ang dalawang katunggali niya ay unti-unti nang lumalakas. Unti-unti na tila bang hindi nang tinatablan ng epekto ng kapangyarihan ng pulang tikbalang. Masama ito. Masamang masama. Kailangang matapos na kagad ang labanan bago pa akong maubusan ng lakas. Bisit. Bisit talaga. Ang kukunat naman ng dalawang ito. Dapat kanina pa silang bumagsak. Dapat kanina pang naubos ang kanilang pisikal na lakas. Bakit nakatayo pa rin sila? Bakit patuloy pa rin silang lumalaban? Aswang, anong nangyayari? Bakit tila yata lumalamya ang mga pag-ataking ginagawa mo? Natitiyak mo ba na kaya mo pa kaming kalabanin? Dahil kung hindi, may pag-asa at pagkakataon ka pa upang sumuko. Kung ihihinto mo ang labanang ito, baka sakaling mabuhay ka pa. Ngunit kung magpipilit ka, hindi ko nang maipapangako pa kung mabubuhay ka pa pagkatapos ito. Nagpapatawa ka ba? Akong si Berdonyo, tinatakot ng isang kagaya mo na hindi nga ang kayang pabagsakin ng aking gabay. Talunin mo muna ang aking gabay bago mo akong pagbantaan. Dahil hindi akong basta-bastang nadadala sa pananakot at mga salita. Bakit hindi nating tingnan kung kakayanin niyang gabay mong ginto ang pabagsakin ng aking tikbalang? O baka naman gusto mong makita na ang gabay mo ay mayupi na parang lata? At ikaw? Oo, ikaw. Ano na?
Nag-aantay ka na lamang ba na makagawa ng paraan itong kasamahan mo? Habang ikaw, walang magawa kundi ang papitik-pitik na pag-atake. Alam nyo, sa inyong dalawa, mas masasabi kong ang arkanghel na ito ang mas may potensyal upang masabayan ang aking kapangyarihan. Pero ikaw, kawawa ka naman, saling pusa, talunan, mahina, lampa. Paktay ka, Dudong. Lahat ng kasamaang salita, sinabi mo na kay paring Zen. Aba. Nai-insult na ako, ha? Kita mo namang poging-pogi si paring Zen kagaya ko. Halos magkamukha kami. Ang pang-insultong ginagawa niya dyan kay paring Zen, parang insulto na rin ang ginagawa niya sa akin. Na-hurt ang feelings ko. Hoy, tanda, hayaan mo nang tumulong kami para matapos na ito at makaalis na kami dito. Wala kaming ibang intensyon sa lugar na ito, kundi ang makuha ang mutya ng tupong-tupong. Ano? Hindi ka ba talaga aalis dyan? Ngunit tinitigan lamang siya ng matandang mahatan at tila bang tapos na sa pakikipagdiskusyon. Buo na ang pagpapasya ng matandang ermitanyo na pigilan sila sa paghihimasok sa labanang nagaganap. Ito ay sa kadahilan ng batid nitong ermitanyo na dito nang mag-uumpisa ang pagbabago at pagbaliktad ng laban. Sa mga sinabi nitong aswang na si Berdonyo dito kay Zen, hindi niyang napansin at inaasahan na mapukaw ang isang kadiliman na nasa kaibuturan ng binata. Naramdaman kaagad ito ni Fred, kaya naman agad siyang kumilos upang kalabanin si Berdonyo at pabagsakin bago pang tuluyang kumawala ang kadilimang tila bang nababanaagan niya na. Kailangang matapos ang labanan, kailangang mapuksa ang aswang bago pang mag-umpisa ang hindi nilang makakayang pangasiwaang kapangyarihan na sasambulat mula sa katawan ng kanyang kaibigan. Masama ito. Mukha yatang ang mga sinabi ng aswang na yan ay tumagos. Dito kay Zen, pagmasdan nyo. Nag-iiba ang kanyang aura. Mukha yatang parehong-pareho ito nang balutin siya ng kasamaan ng kapangyarihang nakapaloob sa kanyang medalyon. Kailangang matapos ang laban bago pang tuluyan na mabalot siya ng kadiliman. Mukhang masyado ka namang nakakasakit sa mga sinabi mo sa akin. Saling pusa, lampa, talunan. Tila yata hindi pa man tayo nakakapaglaban. Hinusgahan mo ng aking pagkatao. Bakit hindi natin talagang subukan? Tingnan natin kung totoo bang lampa ko at kung totoo bang talunan ako. Umpisahan na ba natin? Zen, ipaubaya mo na muna sa akin ito. Ibig kong subukan ang kakayahan ni Albus. Kung maaari, magmasid ka na lang muna. Kakailanganin ko ng tulong mo sakaling hindi kong magawang mapagtagumpayan ang pabagsakin siya. Kaya naman kung maaari ay umantabay ka muna. Antayin mo ang aking hudyat. Ipaubaya mo muna sa akin ito. Doon ay biglang tila bang kumalma itong si Zen. Tiningnan niya itong si Fred. Matapos iyon, pinagmasdan niya si Albus. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang paningin dito sa aswang na si Berdonyo. Makikita ang galit at panggigigil nitong si Zen. Tila bang napahigpit ang pagkuyom ng kanyang mga kamay. Ngunit maya-maya ay huminga ito ng malalim at muling nagsalita. Kung gayon, kung yan ang ibig mo, manonood ako dito. Ngunit sa sandaling makita ko na hindi nang maganda ang nagiging takbo ng labanan, makikialam ako. Maraming salamat sa iyo, Zen. Huwag kang mag-alala. Kung kailangan ko ng tulong mo, sasabihin ko kaagad. Sa ngayon, pag-aralan mo ang iba pang kakayahan ng aswang na yan. At huwag na huwag kang magpapabaya sa ating kapaligiran. Siguro naman kanina mo pang nararamdaman, may ibang nagmamanman sa atin, may ibang nakabantay, may ibang nag-aantay ng oportunidad upang matalo tayo. Alam ko yun. Kanina ko pang nararamdaman at inaantay ko nga kung susugod sila. Huwag kang mag-alala. Nasa likod mo ako. Gawin mong lahat upang matalo yan. Akong bahala sa iba. At doon,
Muling hinarap nitong si Fred itong si Berdonyo. Mas nakahinga siya ng maluwag nang kumpirmahin nitong si Zen na hindi siya makikialam sa labanan. Mas lalong naging maginhawa ang kanyang pakiramdam nang makita niyang tila bang unti-unting muling nalusaw ang itim na enerhiyang bumabalot dito kay Zen. Tila bang pakiramdam nitong si Fred, mas magagawa niya ng madaling talunin ng aswang nang hindi nag-aalala sa mas malalang problema. Sa kabila ng katotohanang may ilan ngang nakamasid doon, mga tauhan nitong si Mavis na nag-aabang at inaaral ang kanilang mga kakayahan. Alam nitong si Fred na hindi magpapabaya si Zen. Sa oras na gumawa ng marahas na hakbang ang mga nilalang na ito, ang binatang antingero ang kanilang makakaharap. Kaya naman, kagaya ng sabi ni Zen, itinuon ni Fred ang kanyang atensyon, ang kanyang konsentrasyon, ang buo niyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi sa aswang, kundi sa pulang tikbalang. Ibig niyang pabagsakin ito. Ibig niyang tapusin ang tikbalang upang hindi na itong mapasakamay ng sino paman. Sa oras na mapuksa ang isang gabay na pisikal na nakikipaglaban sa isang antingero, sa oras na mawasak ang enerhiya nito, tuluyang maglalaho ang mutya. Kasabay nito, mamamatay ang may tangan dito. Iyon ang ibig mangyari nitong si Fred. Wala nang kaparaanan pa upang isalba ang buhay ni Berdonyo. Likas ang kanyang kasamaan, likas ang kanyang pagkaganid. At kung hahayaan ang kagaya niya, tiyak mas marami pa ang mapapahamak at mamamatay. Agad na bumalik sa posisyon ng paghahanda sa pagsugod itong si Albus nang makita niyang lumulutang papalapit sa kanya itong si Fred. Kasunod nito, ang biglang pagsugod naman nitong si Berdonyo kasama ang kanyang mutya. Ang kanyang gabay na pulang tikbalang ay naroroong agad nang nagpakawala ng pulang enerhiya at sinadya itong patamain dito kay Fred. Ngunit ang kalasag nitong si Albus ang humarang dito at ibinalik ang puwersang pinakawalan ng tikbalang. Dahil dito, tumama kay Berdonyo ang kanyang sariling pag-atake at dahil dito, napabagsak siya sa lupa. Ano yun? Bakit nagawang maibalik sa akin ang aking kapangyarihan? Dapat ay naabsorba noon ang kalakasan ng lalaking yun. Wiset, nakakainis ang kanyang gabay. Anong problema? Nasaan ang kayabangan mo kanina? Ang pangmamaliit na ginawa mo sa aking kasamahan ay insulto para sa aming lahat. Kaya naman hayaan mong suklian ko ang ginawa mong pangmamata sa kanya. Ihanda mo ng sarili mo. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo dahil hindi na ako magpipigil sa pagtapos sa iyo. Pagtapos sa akin, mula sa'yo, seryoso ka ba? Naiintindihan mo ba mga sinabi mo? Ako, si Berdonyo, tatapusin ng kagaya mo. Uy, gabay, oras na. Kailangan mo nang magseryoso sa pagkikipaglaban. Siguro naman ay sapat na ang enerhiyang naabsorba mo upang gawin mo ang pangwasak na atake. Panahon na upang wakasan ang buhay ng arkanghel na yan. Ayoko nang nakikita pa siya at ang kanyang gabay. Huwag mo nang pansinin pa ang lalaking talunan na kasamahan niya dahil kayang-kaya na nating tapusin yan sa oras na napabagsak natin itong arkanghel. Kumilos ka! Tapusin mo siya! Doon ay nagbaga ng pula at dilaw ang mata ng pulang tikbalang. Kasabay nito, lumabas ang kanyang napakalaki at napakahabang karit. Kulay pula ang talim nito, habang itim naman ang hawakan. Matapos iyon, nawala ang pakpak nitong tikbalang. Sa halip, ito ay tila bang bumalot sa sandatang hawak-hawak ng gabay. Kasabay nito ay ang pag-aapoy ng talim ng kanyang karit. Nag-umpisang mag-usal ng inkantasyon si Berdonyo. Kung matatandaan, isa siyang antingero bago siya maging aswang. Kaya naman nananatili ang kanyang karunungan. Ito ay pagpapatibay sa puwersa at enerhiya ng kanyang gabay. Pinapakain niya ng mga buhay na salita
ang kanyang mutya upang magawa nito ang kanyang nais. Ngunit kapalit nito, naililipat sa tikbalang ang kanyang puwersa, enerhiya, at ang kanyang espiritu. Ngunit walang pakialam si Berdonyo. Ang ibig niya lamang ay mapaslang ang arkanghel at mapatunayan na mas malakas siya at mas makapangyarihan. Handa siyang ibigay dito sa kanyang mutya at gabay ang kanyang kalakasan upang matupad lamang nito ang kanyang kahilingan. Sige, absorbahin mo ang lahat ng aking kapangyarihan. Tapusin mo ang arkanghel na yan. Isunod mo na rin ang lalaking talunan. Hindi na akong papayag pa na kutsain at maliitin ng mga kagaya nilang antingero. Tapos na ako sa panahong iyon. Hindi na ako ang mahinang Berdonyo. Ang kapangyarihang nagmumula sa akin. Ang iyong magiging pagkain. Ang magiging dahilan ng kamatayan ng mga sumasalungat sa akin. Naloko na. Nasiraan na ng bait si Berdonyo. Papatayin niya ang sarili niya sa ginagawa niyang ito. Subalit wala na rin siyang oras. Iilang minuto na lamang ang natitira sa kanya bagong magwala ang tikbalang. Kapag nangyari yun, hindi niya nang mapipigilan pa at lalamunin na siya nito ng buhay. Uubusin ang bawat hibla ng kanyang enerhiya at eksistensya. Desperado na si Berdonyo. Ito ang kapalit ng pagtangan ng mutya sa ikawalong pagpukaw. Ang buhay niya mismo ay nakasalalay na dito. Kaya naman, gawin niya man ito o hindi, siguradong mamamatay siya kapag hindi siyang nagtagumpay. Huwag kang mag-alala at may isa pang natitirang alas si Bergonyo. Sigurado ako, inilalaan niya ito sakaling malagay siya sa ganitong uri ng sitwasyon. Pagmasdan na lamang natin at panoorin. Sa oras na makita niyong bumagsak si Bergonyo, kailangan nating umatake. Hindi natin maaaring hayaan na mabuhay ang dalawang yan. Ihanda niyo ang inyong mga mutya. Dahil sa sandaling makita niyo ang pagpanaw ng mutya ng pulang tikbalang. Iyon na ang hudyat upang gawin natin ang lahat ng makakaya upang pabagsakin sila. Mukha yatang sa kanilang lahat ng grupo ng antingero, ang dalawang yan ang pinakamalakas. Kaya naman kung magagawa natin silang tapusin, tapos na din ang kanilang pangkat. Ang natatanging kapangyarihang itinatago ni Bergonyo. Sa oras na pumanaw ang kanyang mutya, nakasumpa na siya. Sasabog ang kanyang katawan at ang lahat ng nasa kapaligiran ay mawawalan ng kakayahang kumilos sa loob ng 1 minuto. Ibig sabihin noon, magkakaroon tayo ng 1 minutong pagkakataon upang patayin ang lahat ng nariritong antingero. Ang sakripisyo ni Bergonyo sa labang ito ay tiyak na hindi makakalimutan. Tunay nga, isa siyang malakas at matapang na mandirigma at iginagalang ko siya. Ngunit huwag nating sayangin ang pagkakataong ito upang pagpiestahan ang mga antingero na yan. Ito ang mga usapan ng mga aswang na naroroong nanonood sa labanang nagaganap. Ang kanilang pag-uusap ay hindi nilang nalalamang umaabot sa pandinig nitong si Zen. Nalaman nitong binata ang kanilang plano. Sa makatuwid, ang labanang iyon, manalo at matalo man si Bergonyo, ay may nakalatag ng kaakibat na kapahamakan para sa kanyang pangkat. Kaya naman, kinakailangang kumilos ni Zen bago pang magawang puksain nitong si Fred ang kalabang aswang. Batid ni Zen, hindi mabibigo si Fred sa pagtapos sa nilalang na ito, maging sa kanyang mutya at gabay. Ngunit ang nakaambang panganib sa kanila pagkatapos nito, ang kailangan nilang maiwasan. Walang ideya si Zen kung gaano kalakas ang epekto ng sumpang iyon
at kung kaya nga ba silang patigilin ng 1 minuto sa kanilang pagkilos. Dahil kapag nagkataon, sa dami ng aswang na naroroon, kayang-kaya nitong ubusin ang pangkat nila sa loob ng 1 minuto. Ngunit bago mangyari yon, kailangan ng may magawang paraan ng binata. Dahil sa hindi lamang ang mga aswang ang nagmamasid. Alam niyang may mga antingero ang naroroong tinitingnan, inoobserbahan at inaaral ang kanilang kapangyarihan. Dahil nga sa ipinapakita na ni Fred ang kanyang kalakasan, ang kapangyarihan ng kanyang bagong gabay o ng kanyang gabay na may bagong anyo. Alam nitong si Zen na nag-aantay na lamang ang mga antingerong nasa di kalayuan upang makita ang kanyang sariling kakayahan. Tuso at tunay na matalino si Mavis. Pinaghandaan ang bawat pagkilos at pakikipaglaban. Ngunit ang kakayahan ni Zen at ang kanyang kamalayan upang marinig ang lahat ng usapan sa kanyang kapaligiran ay kaloob na rin ng tinig ng sandaigdigan. Hinahayaan ng tinig sa kanyang isipan o ng presensyang ito ang magawang maramdaman, makita at marinig ni Zen ang lahat ng bagay na may kinalaman o epekto sa kanyang paglalakbay at pakikipagtunggali. Kung gayon, pinabalak niyo na palang tapusin kami kapalit ng buhay ng inyong kasamahan. Masasabi kong tuso nga kayo. Husay ang ginagawa niyo. Ngunit hanggat buhay ako, hindi kong hahayaan na may magawa kayong masama sa aking mga kasamahan. Fred, kailangan mong tibayan ang iyong sarili. Pansamantala kitang iiwan dito. May gagawin lamang ako. Nagulat itong si Fred dahil ang mga salitang iyon ay direktang kumonekta sa kanyang isipan. Alam niyang si Zen ito. Napalingon siya sa kanyang kaibigan at tumango naman itong si Zen. Kumpirmasyon na siya nga ang kumakausap kay Fred sa isipan nito. Hindi alam nitong si Fred kung ano ang balak na gawin nitong si Zen, ngunit kailangan niyang magtiwala. Alam niyang para ito sa kapakanan nilang lahat. Alam niyang may bagay na naganap sa kanilang labanan ang kailangang asikasuin o harapin nitong si Zen upang maiwasan ang anumang pinsala sa kanilang panig. Nagbigay ng kumpirmasyon itong si Fred na naunawaan niya ang lahat. Kasabay nito, lumitaw itong si Serafina at ang kerubin. Naroroong binakuran ang kanilang paglalaban. Naroong kasabay nitong lumitaw ang mga puting krus upang limitahan ng pagkilos ng tikbalang. Nag-umpisang mamutla itong si Bergonyo. Nag-umpisang maramdaman ang epekto ng puting krus, lalong-lalo na nang makita niyang marahang lumilitaw ang mga puting tanikala na nagmumula dito patungo sa kanya. Hindi siyang magawang agad na maisalba ng kanyang pulang tikbalang dahil na rin sa kasalukuyan nitong nakikipagharap dito kay Albus, habang tila bang umaawit naman si Serafina at nakikitang nagliliwanag ang kapaligiran kasabay ng muling paglitaw ng tila bang mga pulbos na nagliliwanag, tila bang mga maliliit na alitaptap na pumapaikot-ikot sa kanilang lugar. Nag-umpisa na rin ang pagbibigay ng proteksyon nitong kerubin, tila bang pagpapatibay sa depensa nitong si Fred. Naroroong pumaikot kay Fred ang 5 uri ng kulay ng presensya at aura na nasa anyo ng mga tila bang buhay na salita at simbolo. Pumapaikot ito sa katawan ng binatang arkanghel habang naroroong patuloy na nagliliwanag itong si Albus. Patuloy na dumadaloy ang pwersa at mana mula kay Fred. Masama ito. Anong nangyayari sa arkanghel na yan? Hindi pa bang nauubos ang kanyang kalakasan? Bakit tila yatang pakiramdam ko habang tumatagal ang labang ito? Tila yatang dinudurog niya ako ng unti-unti. Hindi ito maaari. Ayokong sumabog. Ayokong mawasak. Ayokong maging sakripisyo. Ako si Bergonyo. Ako ang magiging pinakamalakas.
Hindi itong maaari. Kailangan ko magtagumpay. Kailangan ko makuha ang mutya ng tupong-tupong sa anumang kaparaanan. At hindi ako mamamatay dito. Ang pag-aalinlangan, ang pagkaduwag, ang takot na naramdaman ni Bergonyo ay nagbigay ng negatibong epekto sa kanyang gabay na tikbalang. Naantala ang daloy ng kanyang kalakasan patungo dito. Dahilan upang pumalya ang pakikipaglaban nito kay Albus. Hindi sinasadya nitong si Bergonyo, ngunit dahil sa paghinto o tila bang pagkawala ng balanse ng kanyang enerhiya patungo sa kanyang gabay, tinamaan ng pag-atake ni Albus itong tikbalang. Kaugnay nito, tila bang konektado ang kakayahan ni Albus sa mga puting krus dahil naroroong agad na pumulupot sa leeg, dalawang braso at mga paa ng tikbalang ang mga puting tanikala. Teka, anong nangyari? Paanong nahuli ang aking gabay? Paanong naging posible ito? Mukhang ito na ang magiging katapusan ni Bergonyo. Mukhang malapit na ang kanyang pagsabog. Magsipaghanda kayo. Ang kanyang sakripisyo ay ating pagtatagumpay. Kahit ano pang lakas na tinataglay ng kanyang kalabang arkanghel. Sa epekto ng sumpang nakapaloob sa kanyang katawan na itinanim ni Mavis, lahat ng naririto, mapatao man, engkanto aswang, demonyo, diablo, ano pang uri ng may buhay na nilikha ng mga bathala, ay mawawala ng kakayahang kumilos. Maliban sa atin na may mga tangan ng proteksyon ni Mavis. Doon ay tila bang naglalaway at nanggigigil na ang mga aswang habang inaabangan ang pagpuksa ni Fred dito sa kanyang kalaban. Pilit na nagpupumiglas ang pulang tikbalang, ngunit mas lalong humihigpit ang mga puting tanikala na pumupulupot dito. Walang magawa ang kanyang kapangyarihan. Wala siyang maabsorba dahil ang mga tanikalang ito ay espiritual at dibino. Wala itong pisikal na kaanyuan. Ibig sabihin, walang epekto dito ang kapangyarihan ng tikbalang. Sa gitna ng kaguluhang iyon, sa gitna ng pagiging abala ng lahat, maging ng mga antingerong sugo ni Mavis na nag-oobserba doon, hindi nilang napansin na nawawala ang isang antingero. Tika lang, napansin niyo ba kung nasaan si Among Zen? Bakit hindi ko siyang nakikita? Wala siya everywhere. Tika nga. Oo nga, no. Naging abala ako sa kakapanood sa kapangyarihan ni Paring Fred. Hindi ko lang napansin. Wala pala si Paring Zen. Tika. Uy, tanda. Saan mo pinunta si Paring Zen? Ano? Bakit akong pinagbibintangan nyo? Bakit sa akin yung hinahanap ang inyong kasamahan? Hanapan ba ako ng mga nawawalang kalabaw? Ha? Tika. Hindi naman kalabaw hinahanap namin. Antingero. Gwapo nga eh. Kasing gwapo ko. Ano? Saang banda ba ang pagkagwapo ng pagmumukha mo, Lupong? Manahimik ka dyan at manood sa labanan. Paring Kulas is useless. Parang hindi niyang ibig na pansinin at tanggapin ang mga katanungan natin. Parang pinagtatakpan niya pa ang pagkawala ni Among Zen. What if nadukot siya, nag-kidnaps? Kumalma kayo. Dahil sa tingin ko, kagustuhan ni Zen ang kanyang paglalaho. Tama si Ninang. Aba, palaging suportado mo na lang ang pinagsasabi ni Ninang. Sir Ed, ako napaghahalata na kita. Mukhang merong something na sa inyo, ano? Mukhang may emyo na kayong dalawa. Paring Kulas, imyo, yung parang kagaya sa amin ni Bibibing nung sinabi mo. Hindi, sa kanila matandang ugnayan. Tingnan mo. Teka lang, manahimik ka muna, Kulas. Pagmasdan mo. Tila yata may presensya ng mga antingero ang naroroong nagkukubli. Mukhang may magaganap dito. Jimeno, maaari mo bang itaas ang depensa natin? Hindi ko sinasabing wala akong tiwala sa ginawang harang ng matandang yan, ngunit mas mabuti nang nakatitiyak tayo. Itaas mo ang proteksyon natin. Reglado, akong bahala dun, Sir Eds. Puprotektahan ko kayo with all my life. May problema ho ba, Sir Ed? Ano ho bang nararamdaman nyo?
mukhang may mali dito. Pagmasdan nyo. Hindi nyong kakikitaan ng pagkabahala ang mga aswang na kasamahan ng Bergonyo na yan. Sa halip, tila bang nanggigigil, natatakam at nasasabik sila sa kamatayan ng kanilang kasamahan. At ibig sabihin nito, may nakaambang panganib para sa ating lahat sa oras na mapuksa siya ni Fred. Kailangan nating makatiyak na hindi tayong maaapektuhan ng anumang inihanda nilang patibong para sa atin. Tama si Sir Ed. Kanina ko pang napapansin ito. Hindi lamang halata, subalit tila yatang mas gusto pa nila ang mapaslang si Bergonyo kesa sa manalo ito. Mukha yatang may nakalaang plano ang nakaambang mangyari sa sandaling maputol ang buhay ng aswang at ng kanyang gabay. Agad naman na ginawa nitong si Jimeno ang kahilingan nitong si Sir Ed. Proteksyon na patong-patong. Gamit ang kanyang kakayahan, kapangyarihan, kalakasan at lahat ng kanyang karanasan sa pakikipaglaban, simula nang nag-umpisa ang kanilang paglalakbay. Itinuon niya ito sa paglikha ng isang masasabing natatanging depensa na hindi kayang basagin ng anumang puwersa. Isang proteksyon na nakatuon o nakalaan sa intensyong protektahan ang lahat ng nasa loob nito. May kalayaang kumilos ang lahat ng nasa loob, ngunit anumang puwersa na magmumula sa labas ay hindi itong magagawang basagin ng basta-basta. Hindi nilang alam kung ano ang inilatag na patibong ng kanilang mga kalaban. Kaya naman, kahit pang mga hulugan ito ng kalakasan at kaligtasan ni Jimeno, nakahanda siyang ipangsangkalang ang kanyang buhay upang matiyak ang proteksyon ng kanyang mga kasamahan. Maging si Fred, pinilit niyang abutin ng kanyang kakayahan sa pagbibigay ng depensa. Tinulungan niya ang kerubin na taglay nitong si Fred upang pag-ibayuhin ang proteksyon kontra sa mga tigalpo, kontra sa mga sumpa, at anumang espiritual na sanhi ng kalakasan ng kanilang mga kalaban. Nakahanda na ang lahat. Kampante itong si Jimeno. Kaya niyang protektahan ang kanyang mga kasamahan. Habang ang mga aswang naman ay nag-aabang, natatakam at naglalaway, inaantay ang mga huling sandali ng kanilang kasamahang si Bergonyo at ang kanilang pagsalakay. Nang biglang mapansin ng isa sa mga antingerong nag-oobserba ang pagkawala nitong si Zen. Teka nga, may mali dito. Asan yung lampang talunan? Yung kasamahan ng Arkanghel. Bakit wala siya sa labanan? Ay, baka tumakas na. Natakot. Baka naihi sa labis na nerbiyos. Alam nyo, ang kailangan lamang natin ditong maobserbahan ay ang malalakas sa kanilang pangkat. At sa tingin ko ay ang Arkanghel na yan ang pinakabanta sa atin. Tama si Mavis. Kailangan nating asahan ang kapangyarihang dibino mula sa Arkanghel na kasamahan nila. At wala nang ibang nabanggit pa ang babaeng yun. Ang lalaking yan ang kailangan nating tapusin. Alam niyo naman ang epekto ng kapangyarihan ng aswang na Bergonyo na yan. Ang pagkaparalisa ng lahat ng nasa kapaligiran. Sigurado ako, sasalakay ang mga aswang na kasamahan niya sa oras na mangyari yon. Sasali tayo sa magaganap na pagpaslang. Nakakaawa sila. Wala man lamang kaalam-alam. Kamatayan ang nag-aantay sa kanila. Sa kabila ng kanilang pag-aakala na sila ay magtatagumpay dahil sa ginagawa ng kanilang kaibigang Arkanghel, hindi nilang nalalaman. Nakahanda na ang kanilang mga libingan. Gawin nyo ng mabilis ang pagpaslang sa kanila. Paano yung mga aswang? Alam mo naman, tagasunod din sila ni Mavis. Wala tayong pakialam sa mga antingerong aswang na yan. Kung magiging sagabal sila sa pagtapos nyo sa mga antingero, palabasin nyo na lamang na nadamay sila at naging kolateral sa naganap na labanan. Wala tayong ibang kailangang gawin dito, kundi ang paslangin ang mga magtatangkang kunin ang mutya ng tupong-tupong. Nalalapit na ang hinulaan ni Mavis
Paparating na ang ating kakampi na may kakayahang hawakan ang mutya upang gisingin ang dakilang hari. Magaganap ito, magtatagumpay tayo. Pupukawin natin ang maalamat na hari at tayo ang mangangasiwa sa buong mundo. Labis ang kasabikan ng lahat ng kampo nitong si Mavis. Hindi nilang napagtanto na lahat sila ay nakapaloob sa 4 krono ikarsel. Tanging ang nais nila, masigurong hindi nga mapipinsala ang mutya ng tupong-tupong. Ito ang tanging kahilingan ni Mavis. Ipinangako sa lahat ng antingerong tagasunod ng kulto na sa oras na mabuhay ang maalamat na hari, ang dakilang haring si Zed, kakamtan nila ang basbas nito at kaloob na kapangyarihan at karunungan. Lahat sabik dito. Lahat nais na maranasan ang mabigyan ng basbas ng nag-iisang hari ng mga tao. Subalit maging si Bergonyo ay walang balak na magpatalo na lamang ng basta-basta. Hindi niyang nais ang maging sakripisyo upang magtagumpay ang kanyang pangkat. Gusto niya na siya mismo ang tumapos sa kanilang mga kalaban. Kaya naman ginawa niya ang isang bagay na maging sa mundo ng mga antingero ay labis na ipinagbabawal. Marahan niyang kinuha ang kanyang mutya at ito ay kanyang nilunok. Anong ginawa niya? Bakit niyang kinain ang kanyang mutya? Nahihibang ka na ba, Bergonyo? Anong akala nyo? Hahayaan ko na lamang na maging akong isang sakripisyo? Hahayaan ko na lamang na kayo ang makinabang sa aking mga paghihirap? Hindi iyong mangyayari dahil ako ang magtatagumpay. Sa akin ang labang ito. Ang pagkain sa aking mutya ang magbibigay ng kasiguraduhan sa aking pagkapanalo. Isinumpa ka na ngayon. Wala ka ng ibang patutunguhan pa, kundi sa impyerno. Impyerno? Magandang pakinggan. Ang pinagmulan ng aking mutya. Bakit hindi? Kung nangangahulugan ito na aking makakamtan ang tunay na kapangyarihan. Sa oras na maging akma ang aking katawan, sa aking gabay, magiging isa kami. Magiging makapangyarihan ako. At ako mismo ang magiging kaanyuan ng demonyong tikbalang. Nalinti ka na. Mukha yatang nasiraan na ng bait ang nilalang na yan. Ano bang mangyayari kapag nalunok niya yon? Magiging superhero ba siya kagaya nung napanood namin? Deng, ang batu, yun ba yon? Nagkakamali ka. Ang pagkain sa sariling mutya na gising ay isang mortal na kasalanan ng mga may karunungan. Dahil mismong sinusuway mo dito ay ang batas ng kalikasan at ng may likha sa lahat ng naririto. Sa makatuwid, wala kang ibang patutunguhan kapag ginawa mo ito, kundi patungo sa dimensyon ng mga isinumpa. Mukha yatang iyon na lamang ang kaparaan ng naiisip niya upang gawing malakas ang kanyang katawan at matalong kanyang kalaban. Tanda! Hindi ka pa ba talaga napapagod sa pagpigil sa amin dito? Padaanin mo na kami! Kailangan na naming tapusin ang nilalang na yan! Nakita mo naman, nilunok niya na yung bato! Mamaya, magkakaroon na yan ng kapangyarihang hindi namin kayang tapusin! Mapahamak pa si paring Zen! Mapahamak pa si paring Fred! Baka ikaw, mapahamak ka din! Ano? Hindi nagbabago ang aking pagpapasya! Kung anong sinabi ko kanina, ganon ang mangyayari! Antayin niyong matapos ang laban! Kung mamamatay sila, mamamatay sila! Kung magtatagumpay, edi magtatagumpay!
Ngunit hindi kayo maaaring mangimasok dito! Teka nga, kami ba kaaway mo? Galit ka ba sa amin? Ano bang ginawa namin sa'yo at para sigawan mo kami ng ganyan? Hindi! Sinabi nang nagpapaliwalag ako at mahinaon ako, ano? Kayo ang kumalma! Wow! Tayo pa ngayon yung hindi kalmado. Alam mo, Tatang, hindi kong alam kung ano ang inalmusal mo ngayon at kung pinaglihi ka ba sa sama ng loob. Galit na galit ka at gustong malakit ka. Naninigaw ka ba? Tapos kalmado ka pa niyan? Ang layo-layo mo naman doon kay Manong Mahatan na nagturo sa amin. Kapag may nangyaring masama sa mga kaibigan namin, aba, bubunutin ko yung ngalangal at lalamunan mo para hindi ka na makasigaw. Nag-umpisa na nga ang pagyanig ng kapaligiran. Nagkakaroon na ng reaksyon ang katawan nitong si Bergonyo dahil sa kanyang ginawa. Tumama sa kanya ang itim na kidlat. Ito ang katunayan o sumisimbolo sa sumpang bumalot sa kanyang katawan. Isinumpa na siya ng daigdig. Isinumpa na siya ng puwersa ng mga bathala. Ang pagsuway sa nag-iisang batas ay nangangahulugan ng pagpapatapon sa kanya sa karimlan. Isumpa niyo ako. Ano man ang gustuhin niyo. Hindi itong magiging problema. Hanggat nananatili ang proteksyon ni Mabis sa akin, wala akong pupuntahan kundi dito lamang. Hindi niyo kong mahihila sa kailaliman. Hindi niyo akong mapaparusahan hanggat may basbas ako ng orakulo. Binata, pagmasdan mo ang tunay na kapangyarihan ng Diablong Tikbalang. At doon, bigla na lamang nawala sa ulirat si Bergonyo. Tuluyan ng nilamon at ginupo ng pulang tikbalang ang kanyang pagkatao at kamalayan. Ang aswang na antingero ay naroroong kasangkapan na lamang ng muling pagkabuhay ng pulang tikbalang. Mabilis ang pag-atake ng nilalang na ito patungo kay Albus. Nagawang sanggain ito ni Albus, subalit ang puwersa ng tila bang dalawang masong hawak ng tikbalang ay naging dahilan ng kanyang pagtilapon. Mabuti na lamang sa tulong ng mga puting krus at ng tanikalang naroroon, nasuportahan si Albus upang mabawasan ang pinsalang kanyang matatamo. Agad na pinaikutan ng kapangyarihan ni Serafina itong si Fred dahil ang sumunod na pag-atake ng tikbalang ay mga sibat na kulay pula. Walang singtalim, nag-aapoy ang bawat isa dito na patungong nakapunterya dito kay Fred. Mabilis ang proteksyong humarang sa kanya at sa tulong naman ng kapangyarihan nitong si Jimeno, naroroong maging ang pagsabog ng mga sibat ay tila bang naapula kaagad. Ngunit hindi doon nagtatapos ang pagsugod ng pulang tikbalang. Naroroong nagpalit ito ng anyo mula sa pagiging isang tikbalang patungo sa isang tila bang pulang anghel. Ngunit ang kaibahan lamang ay may dalawang napakahabang sungay nito na para bang maihahalin tulad sa mga pangil ng elepante. Naroroong agad ang pagbulusok nito mula sa kaitaasan. Gamit ang isang sibat na naroroong napakahaba ng tulis, pinapalibutan nito ng tila bang kulay pulang buto na unti-unti na nagiging likido. Kasabay nito ay ang pagkalat ng mga apoy palibot dito sa tikbalang. Maya-maya nang maglaon, ang mga apoy na ito ay naging tila bang matutulis na uri ng sandata. Hindi maunawaan kung ano ang hugis nito. Naroroong habang bumubulusok itong paibaba, tila bang napakabilis ng pag-ikot nito na para bang mga trumpo o barena. Ang panangga at puwersa nitong kirubin ay sinusubok ng puwersa nitong tikbalang.
naroroong nagbabanggaan ang depensa at proteksyon ng kerubin at ang puwersa ng mga patalim na umiikot. Patuloy na dinidikdik ang binata. Habang ang tikbalang naman, naroroong parabang nagwawala gamit ang kanyang dalawang maso. Unti-unti, nagkakaroon ng lamat ang proteksyon nitong si Fred. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila bang kinausap si Fred nitong si Serafina. At sa isang iglap, kumawala itong si Fred mula sa proteksyon na nakapalibot sa kanya. Tila bang maging ang baluti ay naiwan sa kung saan naroroong umaatake ang tikbalang. Para bang walang depensa ang binata na naroroong lumilipad sa itaas. Ngunit kaugnay nito, matapos ang tila bang 3 kataga na sinambit nito, bigla na lamang nagbago itong si Fred. Naroroong nawala ang kanyang pakpak. Napalitan ito ng parabang kapa na kulay puti. May magkakaibang simbolo at mata na nasa gitna. Kaugnay nito, ang kanyang espada ay naging mahabang parang sibat. Maya-maya pa, ang sibat ay nagkaroon ng 3 tila bang anyo o tila bang replika. Kasabay nito ay ang pagdudugtong at pagsasama-sama ng sibat, at doon ay nahulma ang isang pana. Tila bang isang anghel ang panang ito. Kung iisipin, para bang pakpak ito ng isang anghel, kulay puti, na may mga tila bang hiyas o bato na berdeng nagliliwanag. Kasabay nito, ang gitna nito ay para bang bunganga ng isang dragon na may pulang mata. At sa gitna noon, naroroong lumitaw ang espiritual na uri ng palaso. Marahan itong hinila nitong si Fred, habang ang tikbalang naman ay naroroong pinipigilan ni Albus. Maya-maya pa, naglaho si Albus ay tila bang naging isang malawak na tanikala na biglang pumulupot dito sa tikbalang. Dito ay pinakawalan nitong si Fred ang kargadong palaso mula sa kanyang kakaibang pana. Nagpupumiglas ang tikbalang. Nanlalaki ang mga mata nito at umaapoy ang katawan. Makikita ang tila bang pagsabog ng iba't ibang parte ng kadenang pumupulupot sa kanya. Ito ay sa intensyon nitong nilalang na tikbalang upang kumawala sa kapangyarihan ni Albus. Ngunit naroroong lumitaw ang mga puting tanikala mula sa mga puting krus. Iginapos nito sa pinakamalaking krus ang tikbalang, habang ang palaso ay dire-diretso tumama sa simbolong nasa kanyang noo. Doon ay agarang tila bang tumigas ang tikbalang. Naging tila bang estatwa itong kulay pula, naging bato na naroroong unti-unti gumuho at napulbos. Doon ay hindi maiiwasan. Sumabog ang katawan ng tikbalang, ang orihinal na katawan ni Bergonyo. At nangyari nga ang sumpang nakabalot dito, ang pagpaparalisa ng sino mang may buhay na nasa kapaligiran. Subalit hindi nitong nagawang maabot itong si Fred. Ang kanyang palaso o ang kanyang pana ay naroroong nagsilbi bilang kanyang panangga. Ang bunganga ng pana na parabang dragon na may pulang mata ay nagliwanag kasabay ng isang karimari-marim na tunog na parabang pagsigaw. Dahil doon, ang sumpa na mabalot sana sa kapaligiran ay unti-unting nalusaw at nabasag. Napawalang bisa ang inaasahan ng mga aswang. Nalusaw ang sumpa ni Mavis at naroroong napatulala ang mga aswang maging ang mga antingero. Dahil ang epekto ng pagsigaw na nagmula sa pana nitong si Fred ay nagkaroon ng epekto sa kanilang lahat. Tila bang sila ang tinablan ng pagkaparalisa. Agad na nag-usal ang mga antingero ng kanilang proteksyon upang makansela ang pagkaparalisa ng kanilang katawan. Subalit sa pagkakataong iyon, habang iginuguhit ng isang matandang antingero ang isang simbolo sa lupa gamit ang kanyang dugo,
lumitaw mula sa anino. Itong si Zen. Madali kayo! Kailangang makontra ang pagkaparalisa natin. Magiging bato ang ating mga katawan kapag hindi natin naagapan. Mukha yatang nagmamadali kayo sa ginagawa nyo. Anong nangyari? Tila yatang pumalpak ang plano nyo. Tila yatang kayo ang napahamak sa ginagawa nyo. Sino ka? Teka, hindi ako maaaring magkamali. Ikaw yung lampa kanina. Anong ginagawa mo dito? Mga kasama, bilisan nyo! Bilisan nyo! Demonyong isang ito! Ang sakit mo namang magsalita. Hindi ba't kayo ang nag-aabang sa amin? Hindi ba balak niyong tapusin kami? Ito ang inaabangan niyong oportunidad. Nakakaawa naman kayo. Mukhang bumuelta sa inyo ang sumpang ginawa ng pinuno niyo. Pagpasensyahan niyo na pero hindi akong kasing pasensyoso ng mga kasamahan ko. Oras na lang inyong kamatayan. Doon ay sumugod si Zen gamit ang kanyang punyal. Ngunit eksaktong pagkakataon ito na napukaw nitong mga antingero ang kanilang mga kakayahan at nakansela ang pagkaparalisa ng kanilang katawan. Ang tatlong antingero ay naghanda at sinabayan sa pag-atake itong si Zen. Nagawa nilang sanggain ang mga unang pag-atake at pagpapatama ng espiritual na enerhiya nitong si Zen. Subalit, hindi nilang makita ang binata pagkatapos nun. Para bang kinakalaban nila ang isang itim na usok, isang hamog na sa tuwing susubukan nilang salakayin ay naglalaho. Ngunit ang tinig, ang presensya nito, ay para bang nakapalibot sa kanila. Anong nangyayari? Bakit hindi ko siyang makita? Bakit parang pinaglalaroan tayo ng isang yun? Akala ko ba lampa yun? Akala ko ba talunan yun? Akala ko ba hindi ganoon ang kakayahan niya? Eh bakit parang tayong pinaglalaroan dito? Huwag kayong mabahala. Panilin lang ito. Ituon niyo ang inyong atensyon sa pinagmumulan ng presensya niya. May dahilan kung bakit siya nagtatago. Oras sa tamaan siya, siguradong hindi niya nang magagawa pa ang ilusong ito. Mga alagad tayo ni Mavis. Hindi tayo maaaring matalo na lamang ng isang talunan at baguhang antingerong kagaya niya. Kumilos na kayo. Ihanda niyo ang inyong mga mutya. Pumalpak si Bergonyo. Huwag niyo nang gawin pang papalpak din tayo. Kahihiyan ito sa mga antingero. Kahiyan nga ba o talagang sadyang mahihina kayo? Hindi ko makita ang kalakasan ng mga nilalang na nagtatago sa dilim para lamang makapag-abang ng oportunidad upang umatake. Nasaan ang kalakasan doon? Hindi ako nagtatago sa inyo. Nababalot lamang kayo ng labis na takot at pagkataranta, kaya hindi niyo ako makita. Naririto ako. Bakit hindi niyo akong sugurin? Nasaan ka? Nasaan ka? Magpakita ka! Subukan mo kung kakayanin mo kami. Mga purong antingero kami. Hindi mo kaming matatalo ng basta-basta. Puro kang kayabangan. Magpakita ka at nang magkasubukan tayo. Ano bang sinasabi niyo? Naririto ako sa harapan niyo. Anong magpakita yan? Sino bang nagtatago? Nabubulagan ka yata. Ah! Ano yun? Anong tumama sa akin? Tanda, ayos ka lang ba? Hindi kong alam. May kung ano sa hangin na para bang nagpapasikip ng aking pakiramdam. Hayaan mo nga ako na ang tumapos sa kanila. Ipapakita ko kung paanong gamitin ang iyong kapangyarihan. Manahimik ka. Hindi kong kailangan ng tulong mo. Kaya ko silang tapusin sa sarili kong kakayahan. Biglang naglaho ang itim na hamog at usok na may mga pulang mata. Pumaloob itong muli sa kanyang medalyon, kasabay ng pagliliwanag ng kapaligiran. At doon, nalantad sa tatlong antingero ang katauhan nitong si Zen. Bahagyang tila bang nagtayuan ang mga buhok nito na parabang itim na apoy na naroroong patuloy na nagliliyab. Maliban pa doon, purong itim ang kanyang mga mata
na parabang may maliit na mababanaagang pulang apoy na napakaliit lamang at malamlam. Kaugnay nito, makikita ang isang pangil na lumilitaw mula sa kaliwang labi o bibig nitong si Zen. Ang kanyang mga kamay ay kakikitaan ng tila bang mga itim na metal na kuko. Doon ay wala ng sandata pa itong si Zen dahil ang mismong sandata ay naroroong sumapi sa kanyang mga kamay. Maya-maya pa, nawala ang kaitiman ng isa sa mga mata nitong si Zen at makikita ang paglalaro ng mga liwanag ng kanyang mutya. Oh, hindi. Mahabaging bathala. Ano ang isang ito? Tanda, ano ba ang nilalang na yan? Ano ba ang nakikita natin sa mga mata niya? Hindi ako maaring magkamali. Isang nawawalang karunungan ang tinataglay niya. Ang pag-iisa ng mga mutya at ng katawan. Hindi ba't bawal yun? Hindi ba't hindi maaaring kainin ng isang antingero ang kanyang mutya? Nagkakamali ka. Hindi niyang kinain ng mutya. Kusa sa kamalayan ng kanyang mga gabay ang sumapi sa kanyang katauhan. Ano bang ibig sabihin noon, Tanda? Ibig sabihin, anumang antas ng pagpukaw na tinataglay ng mga mutyang ginawa ni Mavis ay walang laban kumpara sa lalaking ito. Bilisan niyo! Umalis na tayo dito! Ah! Saan kayong pupunta? Wala akong sinabing maaari na kayong umalis. Tanda! Ayos ka lang ba? Umalis na kayo! Iwan niyo ako dito! Hindi maaari. Lalabanan namin. Matapang ka at lalabanan mo ako. Walang magawa ang tatlong antingero. Hindi na magawa pang magamit ng matanda ang kanyang mga mata at mga paa. Ang isa dito, naroroong butas na ang sikmura, habang ang isa tila bang naihina sa takot. Noon lamang silang nakaramdam ng labis na kadiliman na nasa kanilang harapan. Bagamat kinansela ni Zen ang itim na nilalang na sumasapi sa kanya at nagpupumilit upang makipaglaban. Ngunit tila yata mas higit ang kasamaang naroroong nakaharap ng tatlong antingero. At sa isang iglap, nabasag ang kanilang mga mutya at pumanaw ang tatlo. Kasabay nito, nagkaroon ng lamat ang bolang kristal na naroroong nasa harapan ni Mavis. Napatayo ang babaeng orakulo at nagbigay ng hudyat upang maghanda ang lahat ng kanyang mga pangunahing tauhan. Aking mga giliw na kahaswang, pansamantalang dito po muna nating tatapusin ang ating kabanata. At sana po nabitin kayong lahat. Joke lang. Sana po ay naibigan nyo ang ating kwento at ang labanan na naganap. Sa ngayon, nagawa ng malampasan nila Fred ang kanilang mga pagsubok, maging itong si Zen, na medyo intriguing ang katauhan. Sino ba yung totoong Zen at sino ba itong itim na nilalang na parabang nagnanais na mag-take over sa kanyang katawan? Tila ang ginawa ni Zen at ni Fred sa mga tauhan ni Mavis ay nagdulot ng pagkabahala sa orakulong dalaga. Naging dahilan nito ng tila bang pagkilos na mismo ng babaeng orakulo upang kaharapin sila Zen. Ang tanong nga lang ay, sino ang lalaban sa kanya? Tunghayan natin ito sa mga susunod nating kabanata. At sana, kagaya ng dati ay huwag niyong kaligtaan ng pag-iiwan ng comment, ng pag-like at pag-share ng ating video. Mag-subscribe ka na rin po kung hindi ka pang nakapag-subscribe at sa aking mga gilaw na kahaswang na ibig na ipaabot ang iba yung pagsuporta sa ating channel ay naka-up po ang ating membership sa ating channel. Ito po ay feature ni YouTube upang masuportahan ang mga creators sa pamamagitan ng inyong pag-member o pagkakaroon ng membership dito sa Proyekto Aswang. Gayun din po, maraming salamat sa 7 na nag-purchase or ginamit yung link natin sa affiliate program ng Orange platform upang
bumili sila or mag-purchase ng anumang kailangan nila online na nag-reflect po sa ating channel. Ibig sabihin po, may 7 subscriber o possible 1 subscriber na labis ang pagsuporta sa ating channel na ginamit yung link natin sa kanyang online shopping. Maliban pa doon, patuloy po ang aking pagpapasalamat ng taus-puso sa inyong lahat mga kahaswang na hindi nagsasawang suportahan tayo. Manatili po tayong ligtas at sana ay patuloy nyo pong abangan at suportahan ang ating mga kwento dito sa ating channel. At sa muli po, ito ang inyong Sir Mar ng Proyekto Aswang.